si Ombudsman Remulla po ay talagang pinipilit niya, alam nyo, na bubutasan po, nabubutasan po ang ating hudikatura, nabubutasan ang ating iba't ibang investigasyon dahil sa ginagawa, dahil sa ginagawa po ni Ombudsman. Ano ba nangyayari kay Ombudsman? Diba? Ano po ba nangyayari kay Ombudsman? Hindi ko na po maintindihan. Aray ko. Hindi ko na po maintindihan ano ba nangyayari kay Ombudsman Remulla. Alam mo, Ombudsman, gaya ng inuulit ko, idol ko po kayo. Kumbaga, nag-recant na po yung 4. Nag-recant na si Gutesa. Pero itutuloy po nila yung sinabi nila Gutesa. Paano yun? Paano ba yun? Aray ko. Diba? Ito pong kay Uncle Martin, ito po, halimbawa po yung kay Uncle Martin, 4 na po yung nag-recant. Tapos si Gutesa, na dati nating iniintay, na department, DOJ pa lang si Ombudsman Remulla, iniintay na natin yan eh. Hinihintay na po natin yan si Gutesa. Tapos inamin niya na pinilit lang siya pinilit lang po siya ni Mr. Puday Defensor at Asong Marcoleta. Aray ko. Diba? Kaso pinipilit po talaga ni Ombudsman. Ayan po yung sinasabi natin dito Malaya po tayo nakakapagsalita kahit si Ombudsman, naging kaalyado ng Pangulo. Pero malaya po tayo dapat magsalita dito. Na Ombudsman, sana asikasuhin natin, meron tayo, unahin mo yung 51 billion. Diba? Yan. Kasi po sinabi niya noong nakaraan, ang Davao po ay ang parang pinaka ugat ng mga korupsyon dito. Ayan. Yan po, Ombudsman. Diyan po natin i-focus. Diba? Kasi kung pupukusan lang natin itong pag-recant, insufficient evidence na yun kasi wala na po eh. Binawi na po nila ang kanilang testimonya na sila ay naging bayaran, na sila ay pinilit lang, na sila ay inutusan lang, na sila ay binigyan ng script ni Mr. Puday. Puday! Anda, awit. Puday, bao puday, started in all aquarium, and I didn't see the puday is on me. The puday is on me. Ano bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Diba mga kababayan? Kitang-kita naman natin eh. Diba? Ito pala, papakita ko sa inyo, nakita ko lang. Ito po, makikita niyo po dito, two House Representatives back Lacson. No evidence linking Romualdez to flood control mess. Miski yung tinitingala po natin si Lacson. Ang sabi niya po, wala pong magdudugtong kay Uncle Martin at iba pang Kasi po, ayan po kasi, kaya rin po natin dinidepensahan. Ito pong paglilink kay Uncle Martin. Tandaan nyo po, yung minority report. Yung minority report po ni Marcoleta ay nakatutok para pabagsakin si BBM. Kaya hindi po natin nahayaan yung script ni Marcoleta noon ay kumalat. Ilalaglag nila si Uncle Martin, then
doon na po sila gagawa ng matinding istorya. Yun eh. Diba? At ngayon, Ombudsman, nagpapasalamat ako sa iyo. Although minsan, kinikriticize ka namin. Diba? Hoy, shoutout Gonzalo Verano. Parang kilala ko to, ha. Aray ko. Okay. Diba? Shoutout Ombudsman dahil nasabi po ni Ombudsman Remulla na yung sa Davao ang pinakakurakot at naniniwala naman kami dyan, di ba? Shoutout sa iyo, Ombudsman Remulla. Good job. Okay? Eto nga po, idugtong na po natin ito. Nagsalita na po. Eto na po, mga kababayan, tungkol na naman po ito sa kupal. Mga kababayan, nagsalita na po si Enzo Recto. Sinagot po tayo ni Enzo Recto, ang ating kaibigan Kabunyog. Ayan dahil po, ayan po, makikita nyo po, yung video natin ay nireact niya. Ito pong video natin na dilawan, pakawala ni Sara. Nireact po ni Enzo Recto na isang dilaw po at kakamping. Sabi ko nga po sa inyo, inuulit ko, kaibigan namin ito si Enzo Recto, at inahamon ko nga po si Sir Enzo Recto na, Sir Enzo, sabihan mo yung mga yan kung binayaran mo kami nang tayo'y lumalaban sa korupsyon. Mga kababayan, kasi ito pong ginagawa namin, Bengador, hindi lang po laban po ito ng vlogging. Bumababa po kami, mga kababayan. Bumababa po kami sa iba't ibang mga rally, di ba? Bumababa po kami sa iba't ibang rally, lalong-lalo na po sa Sara Duterte resign. Bumababa po kami dyan. Dahil kami po, naniniwala kami na kailangan sumpuin ang korupsyon. Ngayon, kasama namin ito ni etong dilawan na si Sir Enzo. Ngayon, Sir Enzo, sa mga pagsasama ba natin, nabayaran mo ba kami? Samantalang kami pa po, mga kababayan, tanungin mo si Atty. Enzo, kami pa nagpapamerienda, kami pa nagpapakain, kami pa nagpapatubig. Tapos sasabihan kami nitong pusang ina mo, Christian Isguera, na kami daw po ay bayaran, kami daw po ay patakbo ng Malacanang, kami daw po ay talagang ay minamanipula para atakihin siya. Ang kapal ng mukha mo. Diba? Ayan po, kaya nga po, mabuti na lang po sumagot si Atty. Enzo. Pakinggan po natin si Atty. Enzo, ang ating kaibigan. Kasi ang ano ba 'yon? I stand with Christian Isguera. Meron ganun. So, kapag ganun na I stand with Christian Isguera, kumakalat 'yan, may nagpo-post na ano daw nila, suportado nila sa Christian Isguera. Tapos mayroon namang mga post kontra naman kay Christian Isguera. Nangyayari dito, posisyonan na eh. Hindi maganda. Hindi maganda na posisyonan na. Hindi naman ito dapat posisyonan eh. Yan ang gusto ko kay Atty. Enzo. Atty. Enzo, saludo. Tumaas lalo ang respeto ko sa iyo. Tama. Ba't kayo mag-i-stand with Christian Isguera? Parang tinatayuan nyo yung kasinungalingan ng kupal na yan. Aray ko. Diba? Parang tinatayuan nyo pa yung kasinungalingan niya. Ang mas dapat nga magtulungan tayong humupa na yan, matigil na. Yan. Ako, sa totoo lang, ko ba ay may kinakampihan? Hindi eh. Kasi sinabi ko naman ang stand ko. Ang sabi ko, may mali din kasi kay Christian. Yan. Yung mga term na ginamit niya. Yan ang idol ko, si Atty. Enzo. Ganyan po yung malawak na utak, mga kababayan, mga karayuma. Wala akong masama sa pagsusori. Wala akong masama sa pagpapakumbaba. Diba? Sa lahat po ng baba, si Aimee lang ang masama.
Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Di ba? Oh, diretso. Tama naman yung mag-comment siya. Siyempre, freedom of expression yan. Irespeto rin natin yan. Kaya lang, ang hindi rin naman na-consider ni Christian na may binibuild tayong alliance sa administrasyon. Tama. Yun nga, your Filipina page. Hindi kaya Christian Isguera, pakawala ka na rin ng China. Di ba? Baka naman, Christian Isguera, may tanong kami, baka naman pakawala ka na ng China, di ba? Your Filipina page, Jovi. Aray ko. Oh. Di ba? Nagdudulot ka ng hidwaan eh. Para magulo ang mga samahan. At para ang makinabang ay mga Duterte. Di ba? Medyo control din tayo ng bira. Yan. Saka, pili din tayo ng words. Yes. Yung mga salita na rin na medyo matitindi, ireserba natin sa Duterte. Oh, kita mo, ganyan po yung sinasabi natin. Yan po ang sinasabi natin. Yan, sabi ko sa inyo, hindi po lahat ng dilaw ganon katanga. Hindi po lahat ng kakamping ganon katanga. May mga kaibigan tayong kakamping na maayos. May kaibigan tayo kumparing dilaw na maayos. Si Sentry. Proud dilaw yan, pero napakaayos. Oh. Hindi rin ibig sabihin na hindi tayo magpupuna sa administrasyon. Oh, tama. Kasi ano yan administrasyon yan. Yes. Constructive ang ating puna. Yes. Ako naman, sinasabi ko rin yun. Kahit ako, pumupuna din ako pag tingin kong mali. Pero, yung... Walang problema. Sabihin nyo si BBM, baka kasabwat si BBM. Okay yun. Wala na kaming ano doon. Kasi nga, maiisip nyo yun eh. Di ba? Maiisip nyo. Pero, bibigay ka as journalist, tanga o kasabwat, ay tanga ka. Di ba? Totoo yan. Isa pa yung Gabe Pineda na yan. Tatanga-tanga rin yan. Aray ko. Oh. Nako, nag-meeting kami kahapon. Baka malaman nyo kay Asik Mike Cervera kung anong latest. Baka. Asik Mike, mahal na kita. Okay? Ha? Asik Mike, hindi na kita babastusin pa. Baka makulong ako. Hindi ko nahawaii si Boss Mike. Boss Mike, kahit delay po ang sweldo ko, Asik Mike, okay na lang po. Magtsatsaga kami sa maling. May mga patistoyo pa kami dito, Asik Mike. George Tapia, Roberto, hindi na ako magre-reklamo sa inyo. Chanel Paris, hindi na, Mama Labs, Jovi, Francis Erica Valle, Iris Ledesma. Huwag tayong magreklamo. Unawain natin ang ating Asik Mike. Huwag na po tayo magreklamo. Minsan po, ang problema eh, kay Nyolo, mareklamo rin ako eh. Aray ko. Diba? Sinita ako. Eh, hindi po problema ko sa sarili ko. Inaamin ko, mali rin ako eh. Mareklamo rin ako eh. Diba? Wala pa. Diba? Mareklamo rin ako. Pasensya ka na, Asik Mike. Minsan, 1 week pa lang pala delay yung sweldo ko, hindi pa 1 buwan eh. Kasalanan ko rin. Asik Mike. Pasensya ka na. Huwag mo sana akong bigyan ng mga... Huwag mo sana ako ipakulong. Tama ka naman eh. 1 linggo pa lang delay ang sweldo ko. May mga toyo, patis, maling pa naman dyan sa koridor. Pwede ko pang pagtyagaan. Tama. Pasensya ka na, Asik Mike, kung nagangad ako ng sweldo kasi delay na ng 1 linggo. 1 linggo pa lang pala. Pasensya na, Asik Mike. Diba? Ezekiel, shout out.
Wag na po tayong wag na po tayong magreklamo, mahirap makulong. Okay. Kaya respetuhin natin. Ram J, Tattoo, shout out. Ana Aquino. Ayan po. Mamaya po, react natin si Asik Mike, yung boss natin na napakagaling. Aray ko. Pipili ng mga lingwahe kasi. Yan! Kumbaga, ano ito mayroon tayong gustong i-build na alliance Yan! 2028. Yan! So dapat maano natin yun. Doon sumama ang loob ng mga loyalista ng Marcos. Tama! Pero sa isang banda rin sana, hindi rin naman sana masyadong ganun katindi yung atake kay Christian. Ganito kasi, si Atty. Enzo ang nangyari dyan, madami na. Meron niyang in-interview niya si Atty. Biones, ba't di daw hindi qualify si BBM. Meron niyang inano niya si BBM, mahiya naman kayo, pero ganyan sila. Masyadong bastos na. Ngayon, ang tao may pagkarindi. Atty. Enzo Di ba? Ang tao may pagkarindi minsan Narindi na yung ibang kasamahan namin Narindi na. Sumasabay ka pa Di ba? Imbis na magpakita ka ng ebidensya na kasabwat na, hindi Sumasabay ka pa sa pagpe-fake news Ha? Sumasabay ka pa ngayon, napansin ka ng mga vlogger. Ha? Napansin ka ng mga vlogger. Ngayon, iiyak-iyak kang kupal ka. Aray ko. Yun lang po yun, Atty. Enzo. Alam mo kung gaano kita ka nire-respeto, Atty. Enzo. Pero diyan kay Christian, putik. Ang nangyari kasi, matindi rin Talagang Kuyog. ako naman siyempre tanggapin ng mga pro-Marcos na coordinate. Talagang kuyog to. Huwag ka kasi magpapansin, kukuyugin ka At ang tanong sa'yo, kakayanin mo yung kuyog. Na, Bengador pa lang nga ng buwabanat Bengador Wala pa yung mga FB. Sino ba yung mga sikat sa FB? Wala pa sila balita't kaalaman. Sila vlogger ng bayan. Wala pa si Stephen Lee. Wala pa yung mga ibang sikat sa FB. Sila Alfred de Guzman. Sila Team 30. Wala pa Bengador pa lang po buwabanat. Umiiyak na, mga kababayan. At saka si Top 1. Bengador pa lang po buwabanat, kami pa lang pong grupo na Team Titi. Diba? Sabi ko sa inyo, pag binalata kayo ng Team Titi, abay talagang puputokan namin kayo. Diba ganun kami, Atty. Enzo Matindi kaming Team Titi. Sa pangunguna ni Asik Mike. Diba? Ako isang miyembro ng Team Titi ng Bengador. Abay talagang tutulig puputokan namin yan. Titi, titi, titi. Team Titi. Titi. Diba? Kami po ang Team Totoo, Team Titi. Hindi namin pwedeng payagang makalampas yan. Nagpapapansin ngayon pinansin. Ayan po yung sinasabi natin, mga kababayan, mga karayuma. Kami dito, hindi kami magre-react o wala kang ginawa. Sumobra na nagalit si Top 1. Nakita namin. Aba, may nasabi ba? Walang pag-uusap yon, walang PM. Nakita lang namin. Di ka na pinalampas. As ngayon, iiyak-iyak ka. Kami pa lang po to, mga babayan. Wala pa yung mga nasa FB, yung malalaki, sila Alfred de Guzman, wala pa. Wala pa yung malalaki, Team 30. Hindi, nakita nyo ba, humingi kami ng tulong doon? Eto palang grupo namin. Ngayon, umiiyak ka na, wala ka pa sa kalahati, kami pa lang to. Wala ka pa sa kalahati, boy.
coordinated, sabi nila, wala namang coordination to. Ha? Wala namang nagdidikta na gawin nyo to, gawin nyo yon. Okay, pero makikita mo talaga na hindi man siya sabihin na coordinated, pero talagang nagsasabay-sabay. Oo. Nagsasabay-sabay. Sabihin natin wala namang nasa likod niyan na nagko-command, nagpaplano, wala naman. Pero yung dating masyado talagang sabay-sabay. Ganun po kasi kami. Christian, nakalimutan mo, Bengador to. Bengador. Nakita mo naman kahapon, nagiinuman pa. Oh. Di ba? Ganun yung Bengador. Para sa katotohanan. Di ba? Ganun po kami. Alam nga naman, ako lang mag-react dito. Mga kapatid namin yan. Sa pangunguna ng aming ASEC Mike Cervera. Jocelyn Juana. Ann Aquino. Mabait po to si Attorney Enzo Hilobordo, shoutout. Huwag niyo po itong i-unsubscribe. Mahal natin ito. Dahil nakita rin po natin ang sakripisyo ni Attorney Enzo para po sa katotohanan. Tinginan lang po kami noon, nakaraan. Tinginan lang, Attorney Enzo. Hoy, rally tayo? Set! Diretso rally. Ganun po. Kabilis kausap yan. Sila po ang talagang nagdugtong. Isa sa mga si Attorney Enzo po, Sara Maldita, shoutout. Isa si Attorney Enzo po ang nagdugtong sa kakamping Dilaw para mag-rally ng sabay. Isa po siyang instrumento. Kaya alam niya po ang saloobin namin. Kaya kilala niya po kung paano kami gumalaw. Diba? Inamin niya naman yun, Ram J, naging anti-Marcos siya. Pero marami pong kakamping at yung mga nanonood dito, maraming kakamping ang bumibilib sa ating Pangulo. Diba? Diretso natin. Grabe na ang baklas kay Christian. Kahit yung subscribers niya, baba na, 16,000 na yata ang nabawas. Ang mga views sa mga niya, nababa. Tapos grabing bashing talaga sa kanya. So ang malungkot dito, sa halip na mapats up na yan, maayos na, wala eh. Nanawagan na ako nung isang araw. Sabi ko, sana kay Christian, mas maganda mag-apologize siya sa nasabi niya na Yan si Attorney Enzo. Tama, Attorney! Romy Lagrana, Sherwin Cariaga, Chanel Paris. Yan ang isang dilawan na may talagang utak si Attorney Enzo. Mag-public apology ka. Christian Kupal. Public apology, tapos na. Ang yabang mo eh. Biro mo banat. Hindi naman po ako vlogger. Hindi naman po ako influencer. Hindi naman po ako content creator. Ako ay journalist. Roger Pilar. Remedios Daparan. Mayabang si Christian. Di ako nanonood doon. Ayaw ko. Aray ko. Diba? Hindi daw siya vlogger. Eto siya, Eto na naman po yung may wagang kamay, ang Pining Garcia. Eto na naman po. Eto si Niolo, vlogger, taob. Eto si Mike Cervera, vlogger, journalist, vlogger, taob. Eto si Coach Jarrett, vlogger, journalist, vlogger, taob. Eto si Sangkay, taob din. Eto na lang ang natitira si Christian Isguera, Christian Isguera, Ikaw na lang, Christian Isguera. Hello! Hi friends and not friends and not friends. Ibang klase mga kababayan, Siya na ang magaling, siya ang above sa lahat dito dahil journalist siya. The fact na ganun yung trato at paninindigan mo na ihiwalay ka.
Dito? YouTube to, boy. Ha? YouTube to. Aray ko. Social media to. Dito ka nang gagatas. Pag nanggagatas ka sa social media, either vlogger ka, either content creator ka, either influencer ka. Ha? Kapag nasa mainstream ka, yan ang tinatawag na journalist. Kapag nasa pahayagan ka, journalist. Pag nasa social media ka, vlogger ka. Kaya nga sila Julius Babaw, nagbablog eh. Sinasabi ba ni Julius Babaw, magandang hapon po. Andito naman po kayo sa channel ni Julius Babaw, journalist. Vlogger na sila noon. Sa vlog nila, binablog nila. Ngayon ikaw, vlogger ka rin dyan. Nanggagatas ka rin, walang yaka. Aray ko. Hindi porket nandyan yung Pax First mo, journalist ka dyan. Oo. Kung yung Pax First mo, nandun yan sa ABS-CBN, nandun yan sa malalaking pahayagan, nandun yan sa RDTM, isa kang journalist niyan. Pero pag nandito ka sa solo-solo mo, solo kita mo, solo ano mo, hindi ka binigyan ng prangkisa ng gobyerno. Wala kang prangkisa dyan. Hindi ka katulad ng ABS-CBN, may prangkisa dahil balita, journalist. Solo mo yan, kita mo, nanggagatas ka. Vlogger ka, tanga. Content creator ka, inutil. Influencer ka, mangmang. Aray ko. Diba? Tama, mali. Piling niya, journalist pa rin yung ginagawa niya. Vlog mo yan. Vlog lang yan. Bobo. Above sea level talaga, yabang. Yabang eh. Diba? Sila ano ba? Sila Corina Sanchez, may solo vlog sila. Journalist din sila doon. Vlogger na lang sila doon, content creator, kino-content nila yon. Yan ang bobo eh. Pag nandito ka sa social media, FB, YouTube, TikTok, content creator ka. Bakit ano ba yung ginagawa natin sa YouTube? Content! Aray ko. Bobo eh, no? Bobo to. Ang journalist, sakop ka ng may, meron kang binigay na, di ba, binigyan ka ng pribileyo, binigyan ka ng prangkisa, na ikaw, pagbabalita, like ABS, bilyonaryo, iba't iba dyan. Alam na natin yon, GMA. Kayo ay mga journalist para sa isa news. Yun. Pero pag dito ka, pusang ina mo, di ba, pwede ring podcast yan. Pero sasabihin mo, journalist ka, ang angas mo, hindi ka vlogger, may kupal. Aray ko. Di ba? Tama si Tato. Yung mga artista ba nagbablog? Anong tawag doon? Star Magic? Ha? Anong tawag doon? Pelikula? Aray ko. Hello? Ako nga pala si pelikula to. Tanga. Na yung paggamit niya ng term na tanga. Kaya lang may nagsasabi sa akin, attorney, hindi naman yan mag-a-apologize si Christian. Saka bakit mo naman pinapanawagan na mag-apologize siya? Parang mali naman na mag-apologize si Christian. Sabi ko naman ganito. Yung pag-a-apologize, ano lang naman yon? Ganito pasensya na sa mga pro-Marcos loyalist. Alam ko nasaktan kayo. Pero ang ibig ko lang naman sabihin noon, ganito, ganyan. Kaya lang hindi nga eh. Hindi naman nag-apologize si Christian kasi sa tingin niya tama yung ginawa niya. So lalong lumaki ngayon. Yes. Tapos si Yussi Claire Castro, syempre, pag si Yussi Claire Castro nagsalita, susuportahan yan ng mga pro-Marcos na mga vloggers. Siyempre. Kaya ngayon, lumaki. Yan ang reyna ng Bengador eh. Yan ang reyna ng mga reyna namin eh. Putik. Pag si Yussi Claire nagsalita, yan ang iniidolo namin, mga kababayan.
Yan ang katulong namin mag-debunk ng fake news. Siyempre, susuportahan namin. Di ba? Oh. na yung issue. Lumako ng issue mga kabunyog, mga kababayan. Tapos yung mga vloggers, nagposisyon na rin. Si Vlogcaster Armandin, pumosisyon para kay Christian. Sabi ko, ito na, lalaki na ito. Tapos yung mga vloggers, kanya-kanya na. Kagabi naman, may programa kami ni Ronald Llamas. Alam nyo naman kami ni Ronald, ano kami, may Dos Amigos kaming programa. Kagabi, syempre, hindi naman namin maiwasang hindi i-discuss yan. Si Ronald, medyo mainit din, si Ronald Llamas. Sabi niya, dapat kasi kay si Claire Castro, Palace Press Officer, hindi na siya sumausaw dyan. Lumaki pa halos lalo yung issue. Pero ako, sabi ko naman kay Secretary, kay Ronald, unawain din natin si Claire Castro. Siyempre, ano yan, spokesperson niya ng Malacanang. Siyempre, ipagtatanggol niya ang presidente. Kaya, actually, kami ni Ronald Llamas sa issue na ito, hindi rin kami nagkakasundo dyan sa issue na yan. Kasi sa tingin niya, pinagtatanggol niya si Christian. Kita nyo? Napakagaling po talaga ni Atty. Enzo. Ito lang naman po mga kababayan Lawak lang ng utak, pangunawa, mapagkumbaba. Wala naman problema Ang iba kasi mga vlogger, ayaw nilang masita. Walang mangyayari. Di ba? Walang mangyayari. At nagko-comment ka siya kay si Claire Castro, panoorin nyo yung talakayan kagabi. Pero kahit magkaiba yung approach namin sa issue na to, magkaiba yung approach namin, magkaiba yung paningin, hindi naman kami nagka-clash. Respetuhan lang yan ang pananaw. Kaya lang, dahil nga, syempre, programa namin kagabi, ganun yung mga sinasabi ni Ronald, lalo kay si Claire Castro, sabi ko, ano ako nito, sigurado nito, aatakihin yung programa namin. Okay lang yun. Okay lang yun, mga kabunyog, mga kawan. Basta ako naman, panuorin nyo yung talakayan namin ni Ronald kagabi. Si Ronald talaga ang tingin niya, si Ronald Llamas, dinidepensahan niya si Christian Siguera. At sabi niya, dapat din si Yusik... Parindigan mo yan, Ronald, Mr. Llamas, parindigan mo, ipagtanggol mo. Ipagtanggol mo si Christian Siguera nang lumabas na mga DVD. Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. Ano, Sek Llamas? Lalabas naman natin ng mga DVD. Alam mo yan, Sek Llamas. May phobia ka sa DVD. Aray ko. Hahantong pa ba tayo doon? Alam mo naman yung mga issue ng DVD. Aray ko. Sinasabi natin Imbis na talagang ayusin, kinampihan pa ni Llamas. Abay, pag nabisit kami, maglalabas kami ng mga DVD. Aray ko. Claire Castro, hindi na sana rin nakialam. Kaya lang, ang sabi ko naman, sabi ko, Ronald, unawain mo rin si Claire Castro, ipagtatanggol niya ng Pangulo, ay sinabihan ng tanga Kaya lang, sabi ko sana, hindi na ito lumaki. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, kung na ngayon, nababanggit ako, tingnan nyo. Ayan, sabi dyan, gising na mga loyalista, huwag tayo papauto sa mga dilawan. Tapos ako kasama dyan, kumakamot ako. Ewan ko, bakit kumakamot ako sa ulo? Hindi naman magulo ang ano ko dyan sa stand na yan. Ito. Dilawan, pakawala ni Sara. Si Claire, ibinisto na ang plano. Tapos nandiyan na naman ako sa kanan. Ako yung nakapula. Nandiyan si Ronald Llamas, si Christian Siguera, si Cielo Magno. Yan na, tayo na yan. Sabi, kay Nyulo yan. Si Nyulo. Pero pinanood ko yung vlog na yan ni Nyulo. Okay naman. Hindi naman ako masyadong inaano niya. Sabi niya, Alam mo, Atty. Enzo, yung respeto ko sa'yo, yung mga pinagdaanan natin sa ilalim ng initan ng araw,
basang-basa kilikili natin, nililibag tayo para lang ipagtanggol yung korupsyon na ginawa ni Sara, para sabihin na Sara mag-resign ka na, Chis Escudero mag-resign ka na. Alam mo yan, nililibag tayo, nangingitim-ngitim tayo, alam mo yan kung gaano tayo kahirap. Oh, tinataboy-taboy tayo, pero lumaban tayo. Alam mo kung paano hindi ka namin iniwanan. Alam ni Atty. Enzo yan. Kasi po kaming Bengador, hindi kami nangiiwan. Basta nasamahan mo kami, hindi ka namin iniwan. Sinamahan namin yan hanggang dulo. Oh, tirik ang araw. 6 na oras, 8 oras, nandun tayo. Sumisigaw tayo sa Senado, sumisigaw tayo sa liwasan. Alam ni Atty. Enzo yan. Ganon kami, Christian. Hindi yung puro daldal lang kami sa vlog. Hindi puro pong panggagatas dito. Magkalsada ka, kupal. Aray ko. Oh. Alam ni Atty. Enzo yan kung paano gumalaw ang Bengador. Si Atty. Enzo, kaibigan namin yan. Oh. Totoo naman, kaibigan ako ng mga pro-Marcos na vloggers. Naalala nyo, nag-rally kami sa Liwasan para sa impeachment ni Sara. Kasama ko yung mga pro-Marcos vloggers. Tapos nag-rally na naman kami sa sa PPM. January 2025. Nung si Chis Escudero ay yung fourth wheel. Nag-rally kami doon. Kasama ng mga pro-Marcos vloggers. 3 beses kami nag-rally niyan. Kasama namin si Atty. Enzo. Isang request niyan, sunod nandun kami. Ganon kami. Oh. Wala siyang binayad doon. Kami pa nagpakain. Alam ni Atty. Enzo yan. Hindi ko sinusumbat kasi sabihin nila binayaran kami ni Atty. Enzo. Hindi. 'Di ba? Para lang po sa pagsigaw ng katotohanan. Oh. Kaya ako mga kabunyog, mga kababayan, sabi nga ni Nyolo, si Atty. Enzo, kaibigan namin yan. Kaya lang, siyempre, kinikriticize din ako kasi dilawan daw ako. At parang kaming mga dilawan, pinagtatanggol namin si Christian Esguerra. Pero sa totoo lang, hindi naman eh. Hindi ko pinagtatanggol. Naunawaan ko na, Atty. Enzo ngayon dahil nasabi mo na nga. Salamat sa'yo, salamat. Christian Esguerra. Hindi ko rin inaano dito. Ayaw ko ng kampihan sa bagay na to eh. Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Ang gusto ko maayos na yan, humupa na. Kasi ang nanalo sa sa nangyayaring ito ay ang mga DDS. Kaya nandyan na nalalagay ang picture ko sa mga vlogs ng mga pro BBM. Pero okay lang. Naunawaan ko naman kasi siyempre ang tingin nila sa akin dilawan. Ang tingin nila sa akin dilawan. Kaya siyempre, naano ako dyan, nalalagay ang picture ko dyan. Pero sa totoo lang, kung kayo'y nanonood sa aking mga vlogs, ayaw ko na magkaroon ng posisyonan ng dilawan versus loyalista. Kasi hindi maganda yan. Yan yung stand ko sa issue na yan. Ako sa unity. Kaya nga ang bunyog, di ba? Ang ibig sabihin ng bunyog, pagkakaisa eh. So ang pinopromote ko, pagkakaisa, laban sa Duterte. Yan yung ko dyan. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, hindi dapat madala ang isyong ito sa issue ng dilawan versus loyalista. Yan ang dapat maiwasan. Hindi dapat. Kasi kapag ganyan ang lumabas niyan, pag pinalabas siya na away ng mga loyalista at ng dilawan, pangit. Ay kung si Christian Esguerra lang naman ang involved dyan, hindi naman dilawan as grupo, Christian Esguerra lang. Bakit? Pumuposisyon ba ang mga dilawan bilang grupo? Halimbawa, kami ba sa bunyog? May stand ba kami sa issue ni Christian Esguerra? Wala naman. Yung mamamayang liberal ba may stand? Siyempre hindi. Partido yan nila Laila. Ang akbayan ba mayroong stand? Hindi. Wala naman eh. So wag natin itong tingnan bilang dilawan versus loyalista. Pangit. Pangit yan, mga kabunyog. Yan po si Atty. Enzo, malinaw na malinaw Salamat Atty. Enzo sa paglilinaw po ng issue na yan. Lalo po talagang tumaas ang respeto ko kay Atty. Enzo dahil napaliwanag niya pong maigi na pinagsusori niya po si si Christian Esguerra para matapos na nga kasi
Yun na lang hinihintay natin, mag-sorry ka na lang, Christian. Dahil kung hindi, putek. Gusto mo, araw-arawin ka namin dahil sa kabastusan mo, putek. Hindi kami manghihinayang sa'yo, hayop ka eh. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, hudas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara. Taong bayan hindi inisip, taong bayan hindi nadinig. 10 utos kaibigan, huwag magnakaw sa tao. Singung